Okay, good day sa iyong lahat, sa ating lahat. This is your Kaya Motovlog page. Mag tayo mag full wave tayo ng stator ng Raider 150. So yung dalawang coil na yan, puputulin natin. Tapos yung isa dito, yung end coil, puputulin din natin. Yung dalawang coil ng gitna, yung dating light coil, pagsasamahin na natin. Tanggalin natin siya sa dilaw na wire. Ayan, gagamitan natin para maluwag yung pagkalas natin ng varnish. Naka-varnish kasi. Ayan, kuskusan lang na maigi yan. Hanggang lumitaw yung bronze para sa paglalagay ng solda. So naka-fast forward dyan, medyo mahirap din siyang linisin. Pag kulang sa linis, hindi kakapit yung solda. Kaya linisin natin na maigi. Okay, ito naman yung ito pa rin yung dalawa pala. So pagsasamahin na natin yan para isang mahabang winding na siya. Yan, nagsama na natin. Tinanggal na natin siya sa dilaw na wire. In-isolate natin. Okay, linisin pa baka sakaling makapakapit natin ng maayos ang solda. Okay. So, ito naman yung starting coil man yan o end coil man yan. Basta yan yung dating dilaw o dating ground pala. Naka-body ground na, so i-float natin. So, yan yung single wire na nakakabit sa body ground. Body ground ng stator. Yan, hiniwalay natin. Kasi kailangan ng full wave ay floated yung. So dudugtungan natin ng wire, ikakabit natin doon sa dating dilaw. So magiging isang diretsong wire na lang, wala na yung light coil. Tinanggal natin yung light coil. So puro charging system na siya, puro charger na siya. Dati yung kalahati light coil para sa headlight. Ngayon, tatanggalin na natin yan. Ang i-upgrade natin dito yung kanyang charging. Okay. So, yan yung dalawang wire na pinagsama natin, na tinanggal natin sa dilaw. So, kakapalan natin. So, testing naman, testing. Kung okay ba yung gawa natin. So, continuity lang naman ang pag-check dyan. Kailangan hindi naka-body ground. Pwedeng battery, pwedeng multi-tester. So lalagyan natin ng syringe tube para maiwasan yung pagdikit sa body. Ginamitan natin ng pampainit para kumapit si syringe tube. So dinoble natin, tinago natin. So ito naman yung dinugtungan natin ng wire sa starting coil na nakakabit sa ground. Ayan, tinanggal natin sa ground. Ayan. Ngayon, doon natin ilalagay ngayon sa wire na dilaw. Ayan. So pareho na silang AC. Puro na sila charger. Yung dalawang wire na yun, charging system na lahat yun. Dating light coil ngayon, charger na dalawa. Chambo, full. From the word full. Half wave, kasi pinutol sa gitna, kumuha ng kuryente sa gitna. Para sa ilaw. Ngayon, hindi na. Full wave na. Okay, kinabit na natin. So, ito yung
dating dilaw. Hindi natin ginalaw yung wire ng dilaw para madikit sa mayos. So dinugtong na natin yung pinutol natin sa body ground. Yung dinugtungan natin ng wire, ito na, hinabit na natin. So nagkaroon ng sobra. Ulitin natin para kompleto pa rin yung size ng wire. Okay. Yan. O, ginabit na natin. So mali yung bracket. Lilipat. Ma-identify natin sa paglagay natin ng tornilyo. Nung hihigpitan ko, wala pala. Lutang na pala yung tornilyo na yun. Iyo. Nahanap na. Actually, gutom na ako sa oras na yun. Lilipad na yung okay. So, nabuo natin yung pag-modify ng stator. So, pupunta na naman tayo dito sa harness. So, yung dating wire na puti, hindi na sana kakalasin. Kaso, habang nilalagay natin, lumalaban. Ginawa ko, pinutol ko na lang. Yung dilaw, talagang i-isolate na naman natin yung dilaw dyan. Kasi yung dilaw, siya yung supply niya yung headlight na dati. Ngayon, gagawin natin yung headlight ngayon, lalagyan natin ng ACC wire. Yung kulay orange ng wire ng ng Rider 150, yan ngayon nilalagay natin sa kanya. Yun. So yung bago, yung dilaw, maganang stator, diretso na natin sa charger. Kulay pink man o kulay dilaw natin ikabit, okay lang. So ganyan ako mag-solder, sinusubukan ko, hinihila ko yan. So since hindi maganda yung pagka-solder natin, inipitan natin na may ito. Nakalabas yung ibang wire. Okay. So yung original na wire pala ng maliit lang pala ng Rider. Okay.